mukhang magsisimula na. Habang tumatawid, abala siya sa kanyang cellphone at may earbud sa kanyang tenga. Wala siyang kamalay-malay sa papalapit na sasakyan na humaharurot patungo sa kanya. Kaya naman, bam! Nagulat si In-A sa nangyari. Time's up, game over. I see right through your lies. Time's up, game over. They'll know what's real inside. Time's up, game over. Your empire's gonna fall. Welcome mga Katoon Fam! May bago tayong kwento na bubuksan ngayon at sana ay magustuhan ninyo ito. Ang kwento ay tungkol sa isang lalaking estudyante sa Hankook High School na nangangalang Yoon Ha-jin, isang taong nabubuhay sa marupok na kalagayan na tila nakasabit sa pagitan ng buhay at kamatayan. Isang ordinaryong araw ang biglang magbabago ng lahat nang makatagpo siya ng isang misteryoso at mahiyaing babae na nagsasabing siya ang kanyang tagapagligtas at ng isang Grim Reaper na dumating naman upang sunduin siya. Sounds interesting, di ba? Kaya samahan na natin ang ating bida sa kanyang kwento. Tara na, let's go! Sisimulan natin ang kwento sa isang maaliwalas na umaga. Dito, isang misteryosong babae ang tahimik na nagmamasid habang nakatayo siya sa sanga ng isang mataas na puno. Matapos nito, nagdesisyon na ang babae na bumaba. Hindi sa pamamagitan ng hagdan mga Katoon Fam, kundi sa simpleng pagtalon mula sa kanyang kinatatayuan. At kasabay ng kanyang paglapag sa kalsada, nagpalit pa siya ng kasuotan na parang wala lang nangyari. Magpapalit muna tayo ng eksena mga Katoon Fam. Habang busy ang mga tao sa isang ordinaryong araw na ito, may isang babaeng nakasuit ang naglalakad sa daan at biglang tumunog ang kanyang cellphone. Tumatawag pala ang kanyang senior sa kabilang linya. Sinagot naman ito ng babae at sinabi na nakarating na siya sa lugar at dadalhin na niya ang bangkay pagkalipas lang ng 2 minuto. Galit na galit ang babaeng ito pagkatapos ng tawag. Painis niyang sinabi sa sarili niya na ang daming sinasabi ng kanyang senior para sa isang trabahong ipinasa lang naman sa kanya. Ang babaeng nakasuit na ito na naiinis, siya si In-A at siya ay isang Grim Reaper mga Katoon Fam. Pinakalma ni In-A ang kanyang sarili at sinabing kailangan lang niyang malampasan ito ng isang beses. Kasunod nito, may lumabas na alaala sa kanyang isipan. Isang liwanag na tumawag sa kanyang pangalan at nagtanong, kung mabubuhay ka ulit, ano ang gusto mong maging? At ganoon na nga siya naging isang Grim Reaper ngayon mga Katoon Fam. Matapos ang alaalang iyon, kinuha niya ang card ng taong susunduin niya at nagpasya sa sarili niya na mamaya na siya mag-isip ng mga bagay na iyon. Ang importante sa kanya ngayon ay matapos agad ang trabaho. At ganoon nga mga Katoon Fam, ang maswerteng taong susunduin ni In-A ay ang lalaking naghihintay sa kabilang kalsada ng pedestrian lane. Siya ang ating bida, si Yoon Ha-jin, 17 years old, estudyante ng Hankook High School. Habang pinagmamasdan ni In-A ang ating bida na nakatayo habang abala sa kanyang cellphone, napaisip siya na nakakapanghinayangan naman na mamamatay si Ha-jin sa murang edad nito. Pero ganoon naman talaga ang kapalaran. At habang tinitingnan niya ang ating bida, biglang may lumabas na alaala. Bago pa man na malaya ni In-A, naging isang maunlad at mature na estudyante sa high school ang ating bida. Mukhang kilala na pala niya si Ha-jin mula pa noon mga Katoon Fam. Naputol ang pag-iisip ni In-A nang biglang mag-ilaw ng green ang stoplight, hudyat na pwede nang tumawid ang mga tao sa pedestrian. Kasabay nito ang bulong sa kanyang isipan. Mukhang magsisimula na. At ganoon nga mga Katoon Fam, tumawid na ang ating bida. Subalit habang tumatawid, abala siya sa kanyang cellphone at may earbud sa kanyang tenga. Wala siyang kamalay-malay sa papalapit na sasakyan na humaharurot patungo sa kanya. Kaya naman, bam! Nagulat si In-A sa nangyari mga Katoon Fam dahil ang misteryosong babae ay binuhat lang ng walang kahirap-hirap ang sasakyan na nagligtas sa buhay ng ating bida. Matapos mailapag ng dahan-dahan ng truck na binuhat ng misteryosong babae, simpleng naglakad lang ito papalayo na parang wala lang nangyari mga Katoon Fam. Kaya naman nawindang ng sobra at natulala na lang si In-A sa kanyang nasaksihan. Kasunod nito ang biglang paglingon ni In-A sa misteryosong babae.
Na-realize niya na imposible ang nangyaring iyon dahil lang isang maliit na babae na bumuhat ng sasakyan na parang wala lang ay isang tao lamang, mga Katoon Fam. Napansin agad ni In-A ang pagbabago ng detalye ng kamatayan ng ating bida kaya dali-dali niyang tinignan ito. At nakita niya na si Yoon Ha-jin ay mamamatay dahil sa pagtama ng isang flower pot mula sa isang apartment. At ganoon lang, mga Katoon Fam, sinundan ni In-A ang ating bida at nang dumating na sila sa oras ng kamatayan, isang paso ang mabilis na nahulog mula sa napakataas na gusli patungo sa ulo ng ating bida. Subalit nasa likod lang pala ng ating bida ang misteryosong babae at may dala itong baseball na ipinukol niya sa nahuhulog na paso, mga Katoon Fam. Kaya naman, crash! Wasak ang paso. Salamat sa pagbisita sa Tambayan Toontime, munting tahanan ng mga kwentong para sa inyo. Nakita ni In-A ang nangyari at hindi na niya napigilang mapasigaw. Tao ka pa ba talaga? Matapos nito, biglang nilingon ng misteryosong babae si In-A. Parang nakikita talaga siya ng babaang ito. Kaya naman gulat na gulat siya at napatanong sa sarili kung seryoso bang nakatingin sa kanya ang misteryosong babae dahil ang isang normal na tao ay hindi dapat nakakakita sa kanya, mga Katoon Fam. Nagbago naman ulit ang dahilan ng kamatayan ng ating bida kaya chinek ito ni In-A kasabay ng pagsasabi na sobrang ayaw niya ng mga bagay na gumugulo sa trabaho niya, mga Katoon Fam. Lumipat na ang eksena sa school ng ating bida. Dahil sa pagkainis ni In-A, sinundan niya mismo ang misteryosong babae at nakumpirma niya na lagi lang itong nasa malapit kay Yoon Ha-jin. At dahil dito, gumamit ng spell si In-A sa misteryosong babae at ginatos niya ito gamit ang mahiwagang kadena upang hindi na ito makialam pa sa kanyang trabaho. Pero ang kadenang iyon na hindi dapat nakikita ng isang normal na tao. Napansin at nakita ito ng misteryosong babae, mga Katoon Fam. Nag-alala naman ang misteryosong babae at napalingon sa pintuan ng kanilang classroom. Nakita niya ang pagdaan ng ating bida. Masayang nagsalita si In-A. Pansamantala lang, hindi makakagalaw ngayon ang misteryosong babae. At pagkatapos niyang masundo si Ha-jin, pakakawalan na naman niya ito. Ang sanhi ng kamatayan ni Yoon Ha-jin sa pagkakataong ito, mga Katoon Fam, pagkakabangga ng ulo dahil sa pagkahulog sa hagdan. Grabe, napakamalas talaga ng ating bida. At ganun na nga, habang inaantok na naglalakad ang ating bida, sinundan siya ni In-A. Pinagmasdan niya ang ating bida at napaisip sa sarili niya. Sa pagkakataong ito, dapat eksaktong masunod ang lahat ayon sa nakatala. Dahil kung hindi, papatayin daw siya ng kanyang boss. Kasunod nito ang matibay niyang pakiusap. Mamatay ka na lang para sa kanya, mga Katoon Fam. Nawalan nga ng balanse si Yoon Ha-jin habang humakbang siya pababa ng hagdan. At habang unti-unting nahuhulog ang ating bida, masaya naman si In-A sa kanyang nakikita. Subalit ang masayang ngiti ni In-A ay agad napalitan ng matinding gulat nang makawala ang misteryosong babaeng ginapos niya. Sa isang iglap, nailigtas nito ang ating bida mula sa tiyak na kamatayan na parang isang knight na dumating upang iligtas ang kanyang prinsesa, mga Katoon Fam. Dahil sa nangyari, nagkaroon ng ilang sandali ng awkward na katahimikan sa pagitan ni Yoon Ha-jin at ng misteryosong babae. Nang tuluyan ng makabawi ang ating bida, agad niyang hinawakan sa balikat ang babae at nagpasalamat sa pagliligtas nito sa kanyang buhay. Nahihiyang sumagot ang babae na sinabi niyang ayos lang iyon para sa kanya. Dahil dito, na-curious ang ating bida at tinanong niya, ano ang pangalan ng misteryosong babaeng nagligtas sa kanya, mga Katoon Fam? Nauutal nang sumagot ang misteryosong babae dahil sa pagkahiya at nagpakilala siya. Siya raw ay si A-ho. Habang namumula pa ang mukha ni A-ho sa pagkahiya, may biglang naalala ang ating bida kaya mabilis itong umalis. At dahil hindi pa rin niya masundo si Yoon Ha-jin, nagngingit-ngit na si In-A sa sobrang galit habang tinitignan ng masama si A-ho dahil siya ang dahilan kung bakit hindi niya nagagawa ang trabaho niya, mga Katoon Fam. Subalit naputon ang pag-iisip ni In-A
nang biglang palitan ng matinding pagkagulat ang lahat ng kanyang nararamdaman dahil tinitigan siya ni A-Ho. Direkta sa mata guys, na parang talagang nakikita niya siya. Napatanong si In-A sa sarili niya kung siya ba talaga ang tinitignan ni A-Ho dahil ang isang normal na tao ay hindi dapat nakakakita sa kanya. Mga Katoon Fam, kasunod nito ang biglang pagsalita ni A-Ho sa malamig na boses. Buong araw mo na akong sinusundan. Sino ka ba talaga? At dahil sa narinig niya mga Katoon Fam, pinagpawisan ng malagkit si In-A, isang estudyante na nakatakdang mamatay, isang Grim Reaper na kailangang gumawa ng trabaho, at isang misteryosong babae na parang ayaw hayaang mangyari ang lahat. Sino ba talaga si A-Ho at bakit niya pinoprotektahan si Yoon Ha-jin? Abangan! Maraming salamat po sa mga nanood at nakinig sa kwentong ito. Kung nagustuhan nyo, can I get a like and subscribe from you? Malaking bagay at tulong po ito para mag-grow ang munting channel na ito. Don't hesitate to leave a comment na rin po. Again, thank you very much mga Katoon Fam. Before I finish this fight, quick plug, subscribe to my channel or you'll miss how it ends.